Puwede ba natin na sundin ang mga suggested na template o design format na binigay ni Facebook sa atin sa pag-recognize ng ating mga top weekly engagers, top star senders, top fans, mga new followers natin na yung design niya? Oo o hindi? Sa pagkataong ito ay shout out muna kay Ma'am Cerila Luna na isa sa aking follower at follower niya rin ako. Pareho kaming teacher. Salamat ma'am na ikaw ay nag-PM sa akin, nagbigay ka ng tiwala na tulungan kita sa pag-account review ng iyong mga post. Talagang natutuwa ako ma'am. Sobrang nagagalak ako na bilang co-educator ko ay talagang makatulong rin ako sa iyo bilang content creator. So si Ma'am Cerila Luna, ang tanong niya ay kung tama ba yung appreciation post niya sa kanyang mga star senders. Dahil napanood niya yung aking video na nagsabi ako na nagkaroon ako ng tinatawag na cyber security dahil ang ginawa ko na version ay naglagay ako ng aking picture tapos sa itaas yung mga names ng mga marami kong mga top star senders as given on my Facebook na ito yung points niya, ito ang top 1, top 2 with corresponding points or number of stars na naka-arrange talaga kung sino ang number 1, top 10, ganun, top 2, top 3, 4, and 5, so on and so forth. Hindi ko lang alam kung yun ba ay talagang isang system error lang dahil I submitted my tawag dito, submit my dispute na sabi ko na hindi naman ito nagkaroon ng ganito na R&V dahil iyon ay shared post ko na lang, akin yun, ako talaga nag-post. Maring ang gusto talaga niya ay screenshot yung star na binigay ng ating top star sender at iyon ang ating i-post, pero huwag natin i-post bilang reels sa newsfeed lang or picture post. So ito at sinabi niya sa akin na tingnan ko raw yung tama ba. So nag-post siya exactly ng kanyang appreciation of stars senders. Kaya lang nakita ko na sa ilalim nandoon ang template o design na binigay ni Facebook. Hindi yan sa atin. That's an originality. Ma'am, sabi ko sa kanya, kaya delete mo na, gumawa ka ng sarili mong design or template recognizing your top star senders. Kaya yun na may ilan-ilan ata siya na ginawa na ganyan, 3. Kaya dahil sa tiwala niya sa akin, she deleted all those na may template ni Facebook. At sabi ko, revise mo na lang, kunin mo yan, gumawa ka ng sarili mong design. Okay naman yung mga post niya, sabi niya, may isa talaga doon na, pero matagal na yon na pinakonfirm ko sa kanya na parang kumakain na mayroon siyang mga maliit na isda. Tinatawag niya ata yon na dilis. So, hindi yan pwede. Ang mga maliit na isda, huwag natin ipakita sa Facebook dahil si Facebook o si Meta ay talagang he is an environmentalist. Advocate siya ng nature. Dahil sa ibang bansa, may mga batas na bawal huliin ang mga maliit na isda. Hindi talaga pwede siyang kainin. Kung may nahuli ka, ibalik mo talaga yon sa kanyang, sa anong tubig mo sila nakuha. Kaya hinanap naman niya at deleted. Ang nakita ko rin na halos mga post niya ay yung mga uri ng snacks niya, mga pagkain na o ano man yung mga dinner, mga breakfast at lalo na yung mga lunch or mga snacks na mga pagkain na pinakita niya. Okay naman sana yun, kaya lang ma'am dapat may variation naman, hindi na the same format na ito yung ulam natin, ito ang ulam namin ngayon, ito snacks tayo ng saging, mga ganon. No, I suggest
there should be another presentation of that na pwede mo siguro sabihin na itong saging, itong kamuti, ito yung mga health benefits na ganito, good for the heart. Ito ay there are many nutritional value or healthy options, healthy lifestyle, healthy choices for the day. Yun lang naman munang nakita ko, kaya dahil sa kanyang tiwala ay sinunod naman niya ako. Siya rin na isa sa aking mga top engagers sa aking mga posts. Salamat ma'am sa pagtiwala mo, ma'am Cirila Luna. Ikalawang account review ko na ito. Nung una yung kay Ronilyn Palco, Disina Gales. Kaya salamat sa lahat mga followers na nagtiwala sa mga kaalaman upang matingnan na rin. Dahil ang mga ganyan, yan na rin ang mga lesson learned ko. Ginagawa ko rin yan noon. Oo, sobrang dami ng post ko na ganyan. Sobra talaga. Kaya lang, after learning the content policies and Facebook guidelines, so here I am, slowly having these learnings application on my content. Kaya to make a recapitulation, bagamat there are suggested format or templates si Facebook sa pag-recognize ng ating mga viewers, ay huwag nating itong sundin. Make your own template. At huwag tayong mag-post ng mga maliit na isda. Ganon din na lagyan natin ng enhancement o i-upgrade ang ating mga content araw-araw dahil lahat naman kumakain ng ganyan na mga pagkain. So, we'll have a different presentation or a variation. Ako ba ay may naibagi sa iyo na tulong sa pagiging content creator mo? Mayroon bang kalagan o kabuluhan? Pakibanggit naman kung ano-ano ang mga ito sa comment section at pwede mo ring dagdagan o bawasan. Please like, comment, share, and pakisend na rin ng stars kung nagustuhan nyo or you are interested with my video. Salamat sa inyong lahat na tumatangkilik sa akin, lalo na mga solid supporters ko dyan. Ang karanasan ko, ibahagi nyo talaga. Dahil ang karanasan ko ay maging karanasan nyo na rin. I am your teacher vlogger, Teacher Bing, Erlinda Bing, Basilio Rindon. Live and alive, somewhere in the life is here, Davao City. Mabuhay, magandang buhay, mabuting tao. Mabuhay, mabuting tao, gandang buhay. Long live good person, good life. Long live good life, good person, you. Thank you for watching. Until my next vlog. Mabuhay!